Ang kwento ay magsisimula sa isang tahimik at masilayan na sitio na matatagpuan sa gitna ng kabundukan ng isang probinsya. Isang simpleng bayan, kung saan ang mga tao ay masaya sa kanilang simpleng pamumuhay at malapit sa isa't isa. Dito sa sitio, ang mga tao ay hindi masyadong abala sa modernong buhay, at mas pinahahalagahan nila ang pagtulong sa isa't isa, ang mga pagsasaka, at ang mga simpleng gawain sa araw-araw. Ang tiyo, si tiyo ay isang matandang lalaki, nasa edad 50, may balding buhok at may magaan na katawan. Isa siya sa mga tanging nakatira sa sitio, at isa ring tagapag-alaga ng mga taniman ng palay at gulay sa kanilang bayan. Kilala siya sa lugar bilang isang maasahang tao, isang maginoo at may malasakit sa mga kababayan, ngunit hindi rin nakaligtas sa mga alingaungaw na may mga kahina-hinalang bagay na nangyayari sa paligid. Ayon sa kwento ng iba, ang mga tao sa bayan ay hindi madaling magsalita o magbukas ng usapan tungkol sa mga kakaibang pangyayari, ngunit sa huling mga linggo, ang mga kwento ng hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga tao at hayop ay nagsimulang kumalat. Si Tiyo, bagaman hindi sanay sa mga usapin na ito, ay nagsimula ring maghinala at makaramdam ng pagbabago sa kanyang paligid. Sitio ng maalab na buhay. Ang sitio ay isang tahimik na komunidad na puno ng mga taniman, kagubatan, at malalawak na bukirin. Ang mga kabahayan ay gawa sa kahoy at nipa, may mga simpleng kubo na nakapalibot sa mga taniman ng palay at gulay. Walang modernong teknolohiya tulad ng kuryente at telepono. Ang mga tao dito ay umaasa lamang sa mga natural na yaman, at ang kanilang buhay ay umiikot sa pagtulong sa isa't isa at pagpapalaganap ng kapwa-bayan. Dahil sa simpleng pamumuhay ng mga tao, bihirang mangyari ang mga malalaking insidente. Lahat ay magkakakilala, at ang bawat tao ay may bahagi sa ikabubuti ng buong komunidad. Gayunpaman, ang unti-unting pagkawala ng mga tao sa lugar ay naging isang malaking misteryo na gumulo sa pagkakaisa ng sitio. Isang matandang babae ang nagkwento na nakita niyang may mga mata na kumikinang sa dilim ng kagubatan, at may mga hindi pamilyar na tunog na nagsisimula ring umabot sa kanyang mga pandinig. Ngunit, tulad ng karaniwan, ang mga kwento ng matatanda ay nahulog sa mga biro at hindi pinaniniwalaan ng nakararami. Bakit isang tiyo? Si tiyo ay isang tahimik na tao na hindi nagmamadali, pero ang nangyaring pagkawala ng bata at iba pang mga hayop ay nagtulak sa kanya upang magtanong at mag-imbestiga. Hindi siya ang tipo ng tao na madaling magpaniwala sa mga kwento ng kababalaghan, ngunit ang mga kakaibang insidente sa sitio ay nagsimula ng magtakda ng kanyang isip na kailangan niyang kumilos. Puno ng takot ang mga tao, kaya't si Tiyo ay nagpasya na maghanap ng mga sagot. Sa kanyang pag-iisa sa mga pagdinig ng mga kwento, naisip ni Tiyo na isang bagay ang hindi tama. Hindi ito isang natural na pagkakawala o hindi lang isang simpleng aksidente. Kaya't nagpasya siyang kumuha ng ilang mga gamit mula sa kanyang bahay upang mag-imbestiga sa kabubatan at lugar kung saan natagpuan ang mga bakas ng nawawalang hayop. Ang mga palatandaan na naiwan sa kabubatan ay nagbigay kay Tiyo ng ilang mga hinala. Ang simula ng laban, ang kwento ng aswang ay isa sa mga matatandang alamat sa lugar. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit ang mga kwentong ito ay nanatili sa alaala ng mga matatanda sa komunidad. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga tao at hayop, si Tiyo ay nagsimulang mag-isip ng isang kakaibang posibilidad. Ano nga ba ang nangyayari sa kanilang bayan? At ang mga kwentong ito ba ay may koneksyon sa kanilang mga kasalukuyang kalagayan? Ang gabi ng unang pagkikita ni Tiyo sa aswang ay nagsimula ng tahimik, tulad ng karaniwang gabi sa kanilang sitio. Hindi niya inaasahan na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang matinding takot na maghahatid ng pagbabago sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng dilim at katahimikan ng gabi, may mga kwento at mga alingaungaw na nagsimulang maglakbay sa hangin. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, at si Tiyo, na hindi sanay sa ganitong uri ng kaba, ay nagsimulang magduda at magtanong.
Unang palatandaan ng aswang habang naglalakad si Tiyo patungo sa kabubatan upang maghanap ng mga sagot sa mga nawawalang hayop, napansin niya ang kakaibang amoy sa hangin. Isang matamis na amoy, parang amoy ng bulaklak, ngunit may halong matinding kalungkutan. Hindi ito pwedeng maging normal. Ang kanyang katawan ay nagsimula ng mag-alala. Ang mga nilalang na nabanggit sa mga alamat ng matatanda ay nagsimula na ring magbalik sa kanyang alaala. Ngunit siya'y nagpasya pa ring magpatuloy. Dahil sa kawalan ng liwanag, nagdala siya ng isang ilawan na nagsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay. Habang papalapit siya sa isang madilim na bahagi ng kabubatan, ang mga tunog ng kalikasan ay nagsimulang magbago. Ang mga huni ng mga ibon at ang tunog ng mga hayop sa kabubatan ay naputol, at isang nakakagimbal na katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa isang sandali ng katahimikan, narinig ni Tiyo ang mga kaluskos sa ilalim ng mga puno, at mula sa dilim, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang aswang na nakatagpo nagulat si Tiyo nang makita ang isang mata na kumikinang mula sa dilim. Ito ang una niyang pagtingin sa isang aswang. Hindi ito isang pangkaraniwang nilalang. Ang mukha nito ay hindi maipaliwanag, parang malabong nilalang na hindi magkatulad ng mga tao. Ang mga mata ay kumikislap ng parang apoy, at ang katawan nito ay parang anino na sumasabay sa dilim. Halos hindi matukoy kung saan nagtatapos at nagsisimula ang katawan ng nilalang na ito. Ang aswang ay tahimik na nakatingin kay Tiyo, at parang may isang malupit na presensya na umaabot sa kanyang kaluluwa. Isang malalim na inis ang naramdaman ni Tiyo, at sa kabila ng takot, nagdesisyon siyang tumakbo at maghanap ng mga kaibigan upang magsabi ng kanyang nakita. Ngunit bago siya makaalis, naramdaman niyang parang may isang puwersa na humihila sa kanya pabalik. Pag-atake ng aswang sa sitio kinabukasan, bumalik si Tiyo sa sitio at ibinalita ang nangyaring insidente. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng karamihan sa mga tao. Akala ng iba'y isang simpleng bangungot lang, o marahil ay isang laro ng imahinasyon. Ngunit isang linggo ang lumipas, at nagsimulang magtakbuhan ang mga hayop mula sa kabubatan, at may ilang mga tao na nawawala na naman. Iyon ang nagpatibay sa hinala ni Tiyo na ang kanyang nakita ay hindi isang panaginip. Ang aswang ay tunay at ang sitwasyon ay seryoso. Nang magtulungan ang mga tao sa sitio upang maghanap ng nawawalang mga tao, ang kanilang mga hakbang ay nagdala sa kanila sa isang madilim na bahagi ng kabubatan. Nagsimula nang mag-isip ang mga tao ng posibleng koneksyon ng aswang sa mga pangyayaring nagaganap. Ang pagkakaroon ng ilang malalaking bakas ng mga paa, at ang amoy na masakit sa ilong ay mga patunay na nagsusumpa ng isang hindi maipaliwanag na presensya. Ang takot sa bayan ay lumaganap at ang mga tao ay nagsimulang maghanda upang ipagtanggol ang kanilang mga tahanan. Laban sa takot habang dumadami ang mga nawawalang tao, si Tiyo ay patuloy na nag-imbestiga. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang lalalim na takot at ang lumalakas na presensya ng aswang. Ang mga gabing tahimik ay napapalitan ng tunog ng mga pangil, ang mga mata ng mga hayop na kumikinang sa dilim, at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng isang bagay na sumusunod sa bawat galaw ng bawat tao sa lugar. Ang mga bata ay pinagbawal na maglaro sa labas tuwing gabi, at ang mga matatanda ay mas lalong nagbigay pansin sa mga alamat ng kanilang mga ninuno tungkol sa mga nilalang na umaatake sa gabi. Sa kabila ng lahat ng ito, si Tiyo ay nananatiling matatag. Alam niyang ang kaganapan na ito ay hindi lamang isang simpleng kwento. Ang aswang ay naroroon at ito ay isang banta na kailangang harapin. Habang ang buong sitio ay naguguluhan at nagsimulang mawala ng pag-asa, si Tiyo ay hindi tumigil sa paghahanap ng mga sagot. Bagamat ang ilan sa mga residente ay nagsimulang magtago at magturingan bilang mga biktima ng isang malupit na sumpa, si Tiyo ay nagpasya na sumisid ng mas malalim sa misteryo ng aswang at kung paano ito nakakapasok sa kanilang bayan. Hindi siya maaaring magpadala sa takot na naghari sa komunidad,
kailangan niyang makuha ang mga sagot at itigil ang kalupitan ng nilalang na ito. Pagbuo ng plano sa kabila ng lahat ng takot at pangamba ng buong sitio, nagsimula si Tiyo na mag-imbestiga sa mga pangyayari. Hindi siya sumang-ayon sa opinyon ng karamihan na ang aswang ay isang kwento lamang, isang alamat na hindi na dapat pinag-uusapan. Sa bawat pagkatalo ng mga hayop, ang mga bakas ng mga paa, at ang mga naiwan na bakas ng dugo, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabahala. Ang aswang na nakita niya sa kabubatan ay may kakaibang kapangyarihan, at para siyang tinutukso nito na magpatuloy sa kanyang paghanap. Nagtipon si Tiyo ng ilang kagamitan, isang lumang mapa ng kabubatan na ipinasa sa kanya ng kanyang lolo, ilang sanga ng halamang gamot, at ang kanyang itim na balabal na ginagamit sa mga espesyal na okasyon. Ang mapa ng kagubatan ay may mga marka ng mga lugar na itinuturing ng mga matatanda bilang mga lugar na may kapangyarihan. Ibinahagi ng mga nakatatanda sa kanya na ang mga lugar na ito ay mga puok kung saan mas madalas maganap ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya mas lalong nakumbinsing maghanap ng mga sagot. Pagpapasya na pumasok sa kabubatan isang hatingabi, si Tiyo ay nagtakda ng kanyang plano upang pumasok sa kabubatan ng mag-isa. Ang gabi ay tahimik, ngunit may pakiramdam na ang dilim ng kabubatan ay tumitindi, at siya ay parabang hinihila patungo sa isang lugar na hindi pa niya nararasan. Nais niyang tuklasin ang pinagmula ng aswang, at isang bagay sa kanyang puso ang nag-udyok sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa bawat hakbang niya sa kabubatan, ang kanyang mga mata ay alerto, at ang kanyang pandinig ay masigasig sa bawat tunog. Sinusubukan niyang magtago sa dilim upang hindi magdulot ng ingay o atensyon mula sa aswang. Ipinagpatuloy niya ang paglakad sa mga puok na may mga marka sa mapa, habang patuloy na nagpapaalala sa sarili na ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng panganib. Mga bakas at palatandaan habang patuloy na gumagala sa kabubatan, nakakita siya ng mga kakaibang palatandaan, mga lumang sugat sa mga puno, mga nabasag na sanga, at mga bakas ng mga paa na hindi pangkaraniwan. Ang mga bakas ng paa na nakita ni Tiyo ay hindi kagaya ng mga paa ng tao. Ito ay may mga malalaking talampakan na may mga pangil na parang isang hayop. Ang mga bakas ay humahantong sa isang madilim na kuweba sa dulo ng kabubatan. Dahil sa labis na takot ngunit determinado, pumasok si Tiyo sa kuweba. Sa bawat hakbang na binabaybay niya sa madilim na yungib, ang hangin ay lalong tumindi, at ang amoy ng bulaklak na may matamis na samyo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa isang malaking bato na may mga simbolo ng sinaunang mga tao. Nang magsimula siyang magbasa ng mga simbolo, napansin niya na ang mga ito ay naglalarawan ng isang halimaw na may kakayahang magtago at magpanggap bilang tao. Ang mga simbolo ay nagsasabi na ang nilalang na ito ay isang nilalang ng dilim na maaaring magbago ng itsura at maghasik ng takot sa mga tao. Ang takot sa dibdib ni Tiyo habang si Tiyo ay nagmamasid sa mga simbolo, isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid, at bigla na lamang ay sumik ang isang malupit na tunog mula sa pinakamadilim na parte ng kuweba. Ang tunog ay parang isang mahahabang ungol na nagmumula sa ilalim ng lupa. Napansin ni Tiyo na ang tunog ay tila nagmumula sa isang nilalang na nagtatago sa dilim at hindi siya nagkamali. Bigla, mula sa madilim na sulok, isang mata ang kumikinang sa dilim. Ang mga mata ng aswang ay lumitaw mula sa kadiliman, at ang hindi maipaliwanag na takot ay dumapo kay Tiyo. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Nagkaroon siya ng pakiramdam na siya ay tinitimbang at tinutukso ng aswang. Gamit ang lahat ng lakas ng loob, tinitigan ni Tiyo ang aswang at nagsimulang magdasal, nagdarasal na sana ay magpatuloy siya sa buhay na walang takot. Ngunit ang nilalang na ito ay hindi nakikita sa pamamagitan ng mga panalangin. Pagbalik sa sitio matapos ang ilang minutong tensyon, ang aswang ay umatras at naglaho sa dilim. Si Tiyo, na halos hindi makahinga, ay nagmadaling bumalik sa sitio.
Hindi siya nagdalawang isip na ipaalam sa mga tao ang lahat ng kanyang nakita at naranasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang sinasabi, ang mga tao sa sitio ay hindi pa rin naniniwala. Matapos ang nakakakilabot na karanasan ni Tew sa kabubatan, hindi siya pinayagang makapagpahinga. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at ang kanyang katawan ay pagod na mula sa paglalakbay. Ngunit hindi siya maaaring magpahinga habang ang aswang ay patuloy na nagpapalakas at nagpapakalat ng takot sa kanilang bayan. Nang bumalik siya sa sitio, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at takot na nag-udyok sa kanya upang kumilos agad. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Pag-uusap ng mga nakatatanda matapos ang ilang araw ng paghihirap, nagtipon ang mga matatanda at mga leader ng komunidad sa isang pampublikong pagpupulong. Dito, nagkwento si Tew ng lahat ng kanyang nakita at naranasan. Binanggit niya ang lahat ng palatandaan ng aswang na nakita niya sa kabubatan at ang mga simbolo na nagsasabing mayroong higit pa sa mga kasalukuyang nawawala. Ngunit, sa kabila ng mga detalye, hindi pa rin siya pinaniniwalaan ng karamihan. Ang mga matatanda ay nagsabi na ang mga alamat ng aswang ay matagal nang nabaon sa nakaraan at wala ng katotohanan. Iniisip nila na si Tew ay tinamaan lamang ng takot at nagpalaki ng kanyang karanasan. Ngunit ang ilang mga matandang babae na may kaalaman tungkol sa mga kababalaghan ay nagbigay ng pansin sa kanyang kwento. Pinayuhan siya na hindi ito isang ordinaryong nilalang, kundi isang aswang na may kakayahang magbago ng itsura at magtago bilang tao. Ang paghahanda ng bayan habang ang iba ay patuloy sa pagtanggi, ang ilan ay nagsimulang maghanda na para sa isang mas matinding laban. Si Tew, sa tulong ng mga ilang tiwala sa kanya, ay nagsimulang maghanap ng mga sinaunang kasangkapan at ritual upang labanan ang aswang. Ang ilan sa mga kababaihan sa bayan ay nagbigay ng mga halamang gamot na ginagamit ng kanilang mga ninuno upang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga ganitong nilalang. Ang mga lalaki ay nagtipon upang magtulungan sa paggawa ng mga armas, gamit ang mga kahoy at bakal upang maghanda sa posibleng laban. Si Tew ay nagbigay gabay sa grupo ng mga lalaki upang magtayo ng mga bitag at mga traps sa paligid ng kabubatan, at ang mga kababaihan naman ay naglatag ng mga dasal at magulang na mga ritual sa kanilang mga tahanan. Lahat sila ay nagkaroon ng bagong pag-asa at lakas ng loob, ngunit nananatiling takot sa mga mata ng bawat isa. Ang pagbalik ng aswang 3 gabi ang lumipas, at sa huling araw na iyon, ang aswang ay nagbalik. Habang ang mga tao ay nagsasagawa ng mga paghahanda, nagtipon ang mga bata sa mga bahay upang magtago, at ang mga matatanda ay nanatili sa kanilang mga tahanan upang magdasal. Si Tew ay muling naglakbay sa kabubatan upang subukang salubungin ang aswang at harapin ito ng mag-isa. Alam niyang siya lang ang may kakayahang humarap sa nilalang na ito at magkaroon ng pagkakataon na protektahan ang buong bayan. Bago siya pumasok sa kabubatan, pinangako ni Tew sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan na ang takot ay maghari sa lugar. Bagamat alam niyang isang mahirap na laban ang naghihintay sa kanya, siya ay nagpasya na hindi magpapatalo. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng aswang. Kailangan niyang ipaglaban ang buhay ng mga tao sa kanyang bayan. Ang laban sa dilim habang dumadating ang gabi, isang matinding presensya ang bumalot sa kabubatan. Ang mga mata ng aswang ay muling kumikinang mula sa dilim at nagpakita ito sa harap ni Tew. Sa pagkakataong iyon, ang nilalang na ito ay hindi na nagtatago, itinatanghal nito ang sarili bilang isang nilalang na handang pumasok sa isang matinding labanan. Ang katawan ng aswang ay nagsimulang magbago, ang mga pangil nito ay kumislap at ang balat nito ay nagkaroon ng matalim na pangil. Ang mga pangil ay parang matutulis na pangil ng isang malupit na hayop, at ang bawat hakbang ng aswang ay umaabot sa lupa at lumilikha ng kakaibang tunog. Ang gabing iyon ay isang pagsubok ng tapang at determinasyon para kay Tew. Ngunit hindi siya nagpatalo.
Sa bawat hakbang ng aswang patungo sa kanya, ang mga ritual at dasal na inihanda ng mga tao ay nagsimulang magbigay sa kanya ng lakas. Sa kabila ng kanyang takot, nakita niyang may liwanag na kumikinang mula sa paligid ng kagubatan at mula sa kanyang mga kasamahan. Habang si Tiyo ay nakatayo sa harap ng aswang, ang hangin sa kagubatan ay parang kumakalabit sa kanyang balat. Ang dilim ay tila lumalalim, at ang mga mata ng aswang ay kumikinang na parang mga matutulis na bitin, naghahanap ng pagkakataon upang mag-attack. Ang takot ay hindi na kayang pigilin ni Tiyo, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Ang buhay ng buong sityo ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Pagbabago ng aswang sa isang iglap, ang aswang ay nagsimulang magbago. Mula sa isang anyong tao, nag-transform ito sa isang malupit na nilalang na may katawan ng isang malaking mabagsik na hayop. Ang balahibo nito ay kumislap sa dilim, at ang mga pangil ay nagsimulang maglabas ng isang malupit na tunog, tulad ng isang hayop na malapit ng manghuli. Ang aswang ay tumalon sa itaas ng isang malaking puno, at nagsimulang magsalita gamit ang isang boses na parang puno ng galit at puot. Hindi ka makakaligtas, Tiyo, ang sabi ng aswang, ang boses ay umaabot sa bawat sulok ng kabubatan. Ang iyong bayan ay magiging aking larangan ng paghihiganti. Ngunit hindi nagpatinag si Tiyo. Alam niyang ang aswang ay nagsasalita ng mga salitang puno ng takot at galit, dahil alam nitong malapit na itong matalo. Nag-alay siya ng isang mabilis na dasal, at ang mga mata niya ay nagningning na may tapang. Pagtanggap ng pagbabalik ng pag-asa sa kabila ng labis na takot na dulot ng aswang, nagsimulang magbigay lakas ang mga kababayan ni Tiyo. Sa malalayong bahagi ng kagubatan, narinig niya ang mga hiyaw ng mga tao na nagdasal at nagsagawa ng mga ritual upang labanan ang aswang. Ang kanilang mga dasal at ritual ay nagsimulang magbigay ng liwanag sa madilim na kagubatan. Ang mga halaman sa paligid ni Tiyo ay nagbukas at nagbigay ng magaan na ilaw, parang mga alitaptap na nagsisilbing gabay sa kanyang laban. Hindi ako nag-iisa, naisip ni Tiyo. Ang buong bayan ay kasama ko. Ang paghaharap sa aswang habang ang aswang ay patuloy na dumadapo at nagsusubok na atakihin siya, nagsimula na rin siyang gumamit ng mga halamang gamot na dala niya upang protektahan ang sarili. Mayroong mga halamang amoy pait na ginagamit upang magtaboy ng mga masasamang espiritu, at ito ay nakatulong sa pagbabalik ng lakas ni Tiyo. Ang bawat galaw ni Tiyo ay maingat at matalim, at ang bawat hakbang ay may kabuntot na matinding determination. Gamit ang mga kasangkapan na inihanda nila, nagkamit ng lakas si Tiyo sa bawat pagtangkilik ng kanyang mga kasamahan. Hindi tulad ng aswang, na umaasa sa takot at dilim upang manalo, si Tiyo at ang buong bayan ay umaasa sa kanilang pinagsamang lakas at tapang. Sa bawat ritual na ginagawa nila, ang liwanag ng pag-asa ay lalong nagiging maliwanag. Ang labanan na tumagal ng gabi, ang labanang ito ay hindi naging madali. Ang aswang ay patuloy na naglalabas ng mga atake, ngunit sa bawat galaw, si Tiyo ay tila mas naging handa. Ang kanyang mata ay matalim, at ang kanyang katawan ay puno ng enerhiya mula sa dasal at mga ritual na inihanda ng buong bayan. Ang laban ay tumagal ng buong gabi, at ang aswang ay patuloy na nagpapalabas ng galit. Ngunit sa mga huling sandali, nagsimulang magbago ang takbo ng laban. Pagkatalo ng aswang sa isang matinding kaganapan, si Tiyo ay nagtagumpay. Ginamit niya ang isang sinaunang ritual na natutunan mula sa mga matatanda sa kanilang bayan, isang ritual na may kakayahang sugurin at tanggalin ang lakas ng aswang. Habang nagdasal at nagsanib ang lahat ng lakas ng bayan, ang aswang ay nagsimulang magtago sa dilim. Ang katawan nito ay tila nagbago, na para bang nawawala sa kanyang anyo. Sa huling saglit ng laban, ang aswang ay sumigaw ng isang malupit na iyak, at ang katawan nito ay naglaho sa dilim ng kagubatan. Sa wakas, naitaboy na ang nilalang na nagdulot ng takot at pagkawasak sa kanilang komunidad. Si Tiyo at ang kanyang bayan ay nagtagumpay, at ang dilim ng kagubatan ay nagsimulang magbago.
Ang mga tao ay nagtipon-tipon at nagsaya, ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi magiging buo kung wala ang mga sakripisyo at tapang ni Tiyo. Matapos ang matinding labanan sa kabubatan, akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Ngunit para kay Tiyo, may bumabagabag pa rin sa kanyang isipan, bakit tila pamilyar ang anyo ng aswang noong huling sandali bago ito tuluyang naitaboy. May hindi siya maipaliwanag na pakiramdam, na parang may malalim na koneksyon ang nilalang na iyon sa kanilang sityo, o baka sa kanilang sariling pamilya. Pagbabalik sa sityo at paglalagay ng katahimikan pagbalik ni Tiyo sa sityo, sinalubong siya ng palakpakan at yakapan ng mga tao. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo ng takot at pagkawala, muling bumalik ang katahimikan sa buong lugar. Ang mga bata ay muling lumabas sa kalsada upang maglaro, at ang mga matatanda ay nagsimulang maglinis at mag-ayos ng kanilang mga tahanan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi mapakali si Tiyo. Hindi siya makatulog ng mahimbing. Sa bawat pagsara niya ng mata, naaalala niya ang malataong anyo ng aswang at ang huling titig nito sa kanya, parang may gustong sabihin bago ito tuluyang naglaho. Ang pagbisita kay Aling Rosa, dahil sa kanyang pagkabahala, pinuntahan ni Tiyo si Aling Rosa, ang matandang albularyo sa sityo. Si Aling Rosa ay kilala sa kanyang malawak na kaalaman sa mga alamat, kulam, at mga nilalang na hindi maipaliwanag ng agham. Doon niya ikinuwento ang lahat mula sa mga pangitain, sa mga atake, hanggang sa huling engkwentro. Habang pinapakinggan siya ni Aling Rosa, tila may kumislap sa mga mata ng matanda. Hindi na bago sa akin ang kwento mong iyan, Tiyo, sabi nito. Ang aswang na nakaengkwentro mo ay hindi lang basta halimaw. Isa siyang dating taga rito. Isang taong ginamit ang kadiliman upang maghiganti. Ang kwento ng nawawalang kapamilya ibinunyag ni Aling Rosa ang isang lihim na matagal nang tinatago ng ilang matatanda sa sityo. Mayroong isang lalaki na dating nakatira sa kabilang baryo, na pinaniniwala ang pinatay ng mga tao, dahil sa hinalang siya ay isang aswang, kahit walang sapat na ebidensya. Dahil sa takot ng mga tao, sinunog ang bahay nito at itinaboy ang buong pamilya. Ngunit ayon sa mga matatandang kwento, isa sa mga anak nito ay nakaligtas at nanumpang babalik upang maghiganti. Hindi alam ng karamihan, ang batang iyon ay lumaking puno ng galit at kinasangkapan ang itim na mahika upang magkaroon ng kapangyarihan. Nang ipakita ni Aling Rosa ang isang lumang larawan ng lalaking iyon noong siya ay bata pa, biglang tumigil si Tiyo. Ang kanyang puso ay bumigat, at ang kanyang isipan ay tila gumuho. Ang batang nasa larawan ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin, ang kapatid ng kanyang ama na matagal nang nawawala at itinuring ng patay. Ang masakit na katotohanan hindi makapaniwala si Tiyo. Kung totoo ang kwento ni Aling Rosa, ang nilalang na kanilang nilabanan at halos ikamatay ng marami sa sityo ay kaanak nila, isang tiyuhin na inabandona ng lipunan at sa huli ay naging halimaw dahil sa galit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tiyo. Ang kanyang misyon palang protektahan ang sityo ay nag-ugat sa isang kasaysayan ng pagkukulang, ng pagtatakwil, at ng kawalang katarungan. Ang mas masakit pa, tila may punto ang aswang sa kanyang huling salita, ang paghihiganti ay hindi lang laban sa lugar, kundi laban sa mga alaala ng pagtatakwil at pananahimik ng lahat, kabilang ang pamilya ni Tiyo. Pagtanggap ng katotohanan at panibagong pananaw, dahil sa pagbubunyag na ito, nagbago ang pananaw ni Tiyo sa nangyari. Hindi na lang ito simpleng laban sa kasamaan. Isa pala itong siklo ng kasalanan, takot, at pagbabalik. Naisip niya na ang tanging paraan upang tuluyang tapusin ang anino ng aswang ay ang pag-amin sa pagkukulang at paghingi ng kapatawaran. Kinausap ni Tiyo ang kanyang ama at iba pang matatandang kasangkot noon. Nagkaroon sila ng isang pampublikong pagtitipon kung saan inilahad nila ang buong katotohanan. Marami ang nabigla pero mas marami ang nakaramdam ng kapayapaan. Dahil dito, ang sityo ay nagsagawa ng isang ritual ng kapatawaran, hindi lamang para sa aswang,
kundi para rin sa sarili nilang pagkukulang bilang isang komunidad. Pagbibigay galang at pagsasara ng sugat bilang huling hakbang, dinala ni Tiyo at ng kanyang ama ang isang kandila at ilang alay sa lugar kung saan huling nakita ang aswang. Doon sila nanalangin. Hindi upang patawarin ang ginawa ng nilalang, kundi upang magbigay galang sa dating taong naging biktima rin ng takot at maling hatol. Ilang linggo matapos ang laban at ang pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa aswang na tiyuhin ni Tiyo, muling bumalik ang katahimikan sa sitio. Ngunit ang ganitong katahimikan ay tila ba may kasamang kaba sa dibdib ng mga tao, parang may nakakubling panganib na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling umatake. At sa puso ni Tiyo, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Ang aswang ay maaaring naitaboy, ngunit ang ugat ng kadiliman ay hindi pa tuluyang nabunot. Ang panaginip ni Tiyo isang gabi, muling napanaginipan ni Tiyo ang kanyang tiyuhin. Ngunit sa halip na nakakatakot ang itsura nito, ito ay payapa, nakaupo sa ilalim ng isang punong kahoy, nakatingin sa malayo. Sa kanyang panaginip, tinawag siya ng tiyuhin sa pangalan, at bumulong, may iba pa sa kabubatan, mas matanda, mas mabangis. Pagkagising niya, ang panaginip ay tila isang babala. Agad siyang nagpunta kay Aling Rosa upang ikwento ito, at dito niya nalaman ang isa pang malagim na katotohanan, ang aswang na kanilang hinarap ay hindi lamang nag-iisa. Isa lamang ito sa maraming tagasunod ng isang mas makapangyarihang nilalang, isang matandang aswang na pinaniniwalaang siyang ugat ng itim na mahika sa rehiyon. Pag-aaral at paghahanda nagpasya si Tiyo na huwag nang maghintay ng panibagong trahedya. Sa tulong ni Aling Rosa at ng mga matatandang may kaalaman sa sinaunang paniniwala, nagsimula siyang mag-aral ng mga lumang kasulatan, dasal at ritual. Nais niyang maging tagapangalaga ng sitio, hindi lamang tagapagtanggol kundi tagapagturo rin. Unti-unti niyang natutunan ang mga simbolo ng proteksyon, ang mga halamang may bisa laban sa kasamaan, at ang mga orasyon na hindi na halos ginagamit ng mga kabataan. Nagsimula rin siyang magsanay ng kabataan sa sitio. Hindi bilang mga mandirigma, kundi bilang mga tagabantay ng kanilang kultura. Sa kanyang pangunguna, binuhay nila ang mga lumang ritual, ang alay sa gubat, ang pagdadasal sa buwan ng bunga, at ang pagtatalik ng lupa at hangin. Ang mga ito ay hindi lamang panlaban sa aswang, kundi paraan ng pagpapanatili ng balanse sa kalikasan at espiritu. Ang panibagong mga palatandaan habang abala si Tiyo sa paghahanda, unti-unti ring lumilitaw ang mga palatandaan ng panibagong banta. May mga alagang hayop na nawawala sa gabi. Ang mga pananim sa silangang bahagi ng sitio ay natutuyot kahit maulan. May mga batang nagkakasakit ngunit hindi matukoy ng mga doktor ang dahilan. Pinakakilabot sa lahat ay ang mga kwento ng ilang mangingisda na nakakita ng mga anino sa gilid ng ilog, mahahaba ang katawan, may pulang mata, at tila gumagapang sa tubig. Isa sa kanila ang nagsabing may narinig siyang bulong mula sa kabubatan, ang ina ng dilim ay muling gigising. Pagbabalik ni Mang Lando isang gabi, bumalik ang isang dating nanirahan sa sitio, si Mang Lando, na matagal nang nanirahan sa kabilang bayan. Dala niya ang balita tungkol sa iba pang mga lugar sa paligid ng kanilang sitio na may parehong kaso, mga aswang, pagkamatay ng hayop, at mga batang nawawala. Ayon sa kanya, iisa ang pinaniniwalaang dahilan, ang pagbabalik ng matandang aswang, isang nilalang na sinasabing nabuhay na noon pa man bago dumating ang mga Kastila. Ang kanyang pangalan ay hindi binabanggit sa mga kasulatan, dahil sinasabing kapag binanggit ito, nabubuhay siya sa alaala ng mga tao. Ayon sa paniniwala, kailangan ng matandang aswang ng sangkoting dugo, isang tagapagmana mula sa sariling linya ng dugo, upang ganap na makabalik sa kanyang anyo. At base sa mga nakita at narinig ni Mang Lando, may hinala siyang si Tiyo mismo ang hinihintay. Pag-aalinlangan ni Tiyo dito nagsimulang mag-alinlangan si Tiyo. Totoo bang siya ang target ng nilalang na ito? Totoo bang ang dugong nananalaytay sa kanyang ugat ay may koneksyon sa mga nilalang ng dilim?
Bigla niyang naalala ang tiyuhin niya na naging aswang hindi dahil isinumpa, kundi dahil pinili nitong yakapin ang kadiliman. Nagsimula siyang tanungin ang sarili, kung sa dugo ko rin dadaloy ang kapangyarihan ng matandang aswang, may kakayahan ba akong piliin ang kabutihan? O ako rin ay magiging kasangkapan ng dilim? Ang panata ni Tiyo, ngunit sa halip na magpadala sa takot, pinili ni Tiyo ang pananampalataya. Tinipon niya ang mga pinuno ng sityo at muling nagpahayag ng kanyang panata, hindi ako magiging alipin ng takot. Hindi ako papayag na ang aking pangalan ay maging bahagi ng kasaysayan ng kadiliman. Simula noon, araw-araw siyang naglalakad sa paligid ng sityo. Tinitiyak niya na ang bawat sulok ay may proteksyon, ritual, tanim, dasal. Nagtayo siya ng isang maliit na altar sa gitna ng kagubatan, hindi upang sambahin ang sinuman, kundi upang igalang ang mga espiritong matagal nang naninirahan sa paligid. At sa likod ng lahat, habang patuloy ang kanyang mga paghahanda, isang matandang babae ang lihim na nagmamasid kay Tiyo mula sa kabubatan. Hindi siya nakikita, hindi rin naririnig. Ngunit siya ang tagabantay ng matandang aswang, at sa kanyang kamay ay may hawak na sinaunang talisman, gawa sa buto, balahibo, at itim na kristal. Habang pinagmamasdan niya si Tiyo, sinabi niya sa sarili, handa ka na. Ngunit handa rin kami. At ang huling yugto ay magsisimula sa gabi ng 14 na buwan. Dumating ang inaabangan o kinatatakutang gabi ng 14 na buwan. Sa kalendaryo ng mga sinaunang babaylan, ito ang gabi kung kailan manipis ang belo sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga nilalang ng dilim. Sa buong paligid ng sityo, halos walang katao-tao. Lahat ay nagkulong sa kanilang mga bahay, may bitbit na kandila, asin, at mga anting-anting. Alam nilang may mangyayari, at alam nilang si Tiyo ang kanilang tanging sandata. Ang simula ng labanan eksaktong hating gabi, isang malakas na hangin ang humagupit sa kabubatan. Ang mga puno ay tila yumuyuko sa isang nilalang na dumarating, ang matandang aswang. Isa itong halimaw na higit pa sa mga kwento. Ang katawan nito ay may mahigit 4 na braso, ang balat ay tila itim na balat ng ahas, at ang kanyang mga mata ay tila mga guwang na walang kaluluwa. Ngunit ang pinakakatakot-takot sa lahat, ito ay nagsalita. Sa wakas, dumating ka, apo ng dugo. Naglakad si Tiyo papunta sa gitna ng gubat, dala ang kanyang mga armas, hindi baril, hindi itak, kundi ang sinaunang talisman na pinagpasapasahan ng mga albularyo, ang orasyong inukit sa kahoy, at ang paniniwala na kahit sino'y pwedeng pumili ng kabutihan, kahit ang dugo mo'y nanggaling sa dilim. Pag-uusap bago ang laban nagulat si Tiyo nang imbes na atakihin siya agad ng halimaw, ay kinausap siya nito. Ipinakita sa kanya ang isang pananaw, isang pangitain ng kung paanong maaari siyang maging makapangyarihan na higit pa sa mga hari, kung pipiliin niyang sumama. Lahat ng takot sa iyo, lahat ng yumurak sa iyong angkan, mawawala. Sasambahin ka. Ngunit sa kabila ng tukso, nanatili si Tiyo sa kanyang panata. Hindi ako isinilang para maging hari ng kadiliman. Ako'y anak ng liwanag at ako ang magwawakas sa sumpang ito. Ang engkwentro at dito nagsimula ang tunay na laban. Ang matandang aswang ay lumipad sa ere, sumigaw ng mga sinaunang salita na nagpagapang sa mga puno, nagpaulan ng apoy, at bumuhay sa mga patay. Ngunit si Tiyo ay handa. Isa-isa niyang ginamit ang mga orasyon at anting-anting. Ang mga panalangin ay naging sibat ng liwanag, ang talisman ay naging kalasag na hindi tinatablan ng mahika. Tumagal ng halos 2 oras ang laban. Sa bawat atake ng matandang aswang, sinasagot ito ni Tiyo ng panalangin at tapang. Nagsimula nang pumutok ang araw sa silangan, at tila iyon ang huling sandata ni Tiyo. Itinuro niya ang kanyang talisman sa halimaw at sabay isinigaw ang huling orasyon, sa liwanag ng araw, sa bigkis ng lupa at langit, winawakasan ko ang iyong paghahari. At sa isang iglap, sumambulat ang liwanag mula sa langit at bumagsak sa katawan ng halimaw. Nagsisigaw ito ng matindi,
hindi sa sakit, kundi sa pangungulila, parang nilalang na nawala ng tahanan. Hanggang sa ito'y naging abo at tuluyang naglaho. Pagbalik sa sitio pagkatapos ng labanan, bumalik si Tiyo sa sitio. Ngunit hindi siya bumalik bilang bayani. Bumalik siya bilang tagapagbantay. Ang mga tao'y tahimik na yumakap sa kanya, mga matay puno ng luha, ng pasasalamat, at ng pag-asa. Ilang araw matapos ang insidente, ipinatawag niya ang lahat ng kabataan. Doon niya ipinahayag ang kanyang bagong panata, na ituturo niya ang lahat ng natutunan, ang tunay na kasaysayan, ang mga sinaunang aral, at ang kahalagahan ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang huling ritual isang gabi, sa gitna ng kagubatan kung saan bumagsak ang matandang aswang, nagsagawa si Tiyo ng huling ritual, isang ritual hindi ng digmaan, kundi ng kapayapaan. Inalay niya ang talisman sa lupa, kasabay ng panalangin, sa ngalan ng mga ninuno, sa ngalan ng mga inapo, sa ngalan ng liwanag, huwag na muling bumalik ang kadilimang ito. At sa huling sandali ng ritual, isang liwanag ang lumitaw sa lupa, hindi apoy, kundi isang banayad na alab na parang puso. Dito niya alam, tapos na ang kasaysayan ng takot. Nagsisimula na ang kwento ng bagong henerasyon. Epilogo, ang tagapagbantay ng sitio lumipas ang mga taon, si Tiyo ay hindi na lamang kilala bilang lalaki na nakahuli sa aswang. Siya ay naging alamat hindi dahil sa lakas, kundi sa karunungan, tapang, at kakayahang pumili ng tama, kahit palaban sa sarili niyang dugo. At hanggang ngayon, tuwing gabi ng ika-14 na buwan, may nag-aalay pa rin ng kandila sa gitna ng kagubatan, para sa mga nawala, para sa mga nagbago, at para sa mga tulad ni Tiyo na hindi kailanman piniling maging halimaw, kundi naging tao sa harap ng lahat ng tukso. Tapos na po ang inyong kwento. Kung gusto mong magpagawa pa ng isa pang 8-part aswang story, o ibang genre, sabihin mo lang.